Magandang araw, Malacanang Press Corps. Isang produktibo, makabuluhan at makasaysayan ang official visit sa Pilipinas ni Paraguay President Santiago Peña Palacios kahapon, May 11. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maituturing na exciting ang pagbisita ni President Peña na nakatuon sa long-term cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Tiwala rin ang dalawang bansa na ang makasaysayang pagbisita ni President Peña ay mas mapapatatag sa kanilang ugnayan ang simula ang opisyal na maitatatag ang diplomatikong ugnayan noong 1962. Sa naturang kaganapan, nasaksihan ng dalawang leader ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding ukol sa pagtutulungan sa larangan ng diplomatikong pagsasanay sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at Paraguay Ministry of Foreign Affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay upang mas lalo pang mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin naman ni Pangulong Marcos Jr. na kumpiyansa ang Pilipinas sa mas malawakang kooperasyon kasama ang Paraguay sa larangan ng agrikultura, trade and industry, renewable energy at people-to-people exchanges. Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, on December the 12th, 1962, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. I express it is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries, we gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. Allow me to express my deepest gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. for the warm reception extended to our delegation during this historical official visit to the Republic of the Philippines, a nation that embodies a vibrant democracy and a spirit. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy na isinusulong ang kalusugan ng mamamayan sa tulong ng mas pinalawak na PhilHealth benefits. Kahapon, May 11, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa The Medical City sa Pasig upang personal na kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad sa nasabing ospital upang alamin kung maayos nga bang nagagamit ng taumbayan ang mga benepisyo ng PhilHealth. At dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan. Kasama sa mga reformang isinulong ng Pangulo ang Zero Balance Billing, Medical Assistance to Indigents and Financially Incapacitated Patients Program, Yaman ng Kalusugan Program at ang Expanded Maternity Care Package. Dumalaw din ang Pangulo sa bagong gawang R.A. Bengson Patient Access Ward na matatagpuan sa 10th floor ng The Medical City. Sa tulong ng bagong pasilidad na may makabagong emergency department, mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng access sa dekalidad ngunit abot kaya na health services. Maliban sa state-of-the-art emergency department ng R.A. Bengson Ward, ay mayroong 51-bed ward, specialized isolation rooms, at mother and baby-friendly spaces. Bilang dagdag tulong sa mga pasyente, sagot ng PhilHealth reimbursement at iba pang funding sources ang gastusin para kaunti na lang o halos wala nang kailangang bayaran ang mga pasyente. Malinaw ang nais ng Pangulo, ang tiyakin na bawat Pilipino ay may pagkakataong magpagaling ng hindi nag-aalala sa gastusin.
Dahil sa bagong Pilipinas, ang pagpapagamot ay karapatan ng lahat at hindi pribilehiyo lamang ng iilan. Yung tulong po ng PhilHealth is kada may emergency po, nagagamit namin. At saka mas po siya, convenient po lalo na pag in case of emergency. Sobrang malaking tulong siya sa tulong ng PhilHealth na nakaka-discount naman kami ng na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin. Sobrang nagpapasalamat ako doon kasi laking tulong talaga ng PhilHealth lalo na in-expand pa yung programa. Kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram. Kasi safe po yung baby ko. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Chloe Hufana, Business World. Yusek, good afternoon. May we know why there was no uplift meeting earlier today? Magkakaroon po ng meeting every 2 weeks. So ang susunod po na meeting ng Uplift ay May 19. May we know po bakit nag-scale back ang frequency ng meetings? Do we think nag-stabilize na po ba yung conditions para mag-scale back po tayo ng bi-monthly meetings? Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nagmi-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonario. Ayusa, good morning po. We understand Malacanang wants to keep out of what's happening in the Senate as per your statement yesterday. But there being 3 senators since 2025, does Malacanang see it as something concerning, especially since all changes in leadership happen at the same time as the Vice President's impeachment? Well, everything that happens in the Senate it is within their power. It is within the authority to decide on all matters within the Senate. So hindi po panghihimasukang ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado. But Yusek, why did the warrant of arrest for Sen Bato de la Rosa reach former Senator Trillanes first? Bakit po hindi na course through the government first po? Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the senator. Ma'am, can we get your expert opinion as a lawyer po? Kasi marami pong talks and opinions saying pwede pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa at inside the Senate because the Senate's custodial power doesn't supersede the warrant unless the SC intervenes. Ano po ang opinion niyo dito? Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, is either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So hindi po siya applicable na pag-usapan. So sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851. Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM. May we know lang din po if the palace received a copy of the warrant of arrest of the ICC and ano po ang reaction ni Pangulo nung lumabas po yung balitang yun? Meron po ba siya mga orders about the arrest warrant? Hindi po namin maibibigay kung ano man po ang konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hahayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito. But how will the government implement or enforce that arrest warrant, ma'am? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas, and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa?
Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC, ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po. Kung ayun about naman po doon sa declaration ng Senado na merong protective custody over Senator De La Rosa kasi may concerns ma'am na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa. Meron po tinatawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi. Good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Si former Senator Antonio Trillanes, sabi niyo po kung magmamatigas po ang Senado sa pag-surrender kay Senator De La Rosa, it could lead to a constitutional crisis with some legal experts now saying na hindi po pwedeng gamitin ang Senado bilang sanctuary to cuddle someone who's facing, let's say, a case or crimes against humanity charges before an international tribunal. Siguro po, anong view po natin sa ganitong ginagawa ng ibang mga mambabatas? Again, who said that it will cause a constitutional crisis? Who Si said it? former Senator Trillanes okay. din po. So, yung ginagawa po ng ganitong mga lawmaker using the Senate as a sanctuary, ano po ang magiging perception dito ng tao? Well, ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Sunod na tanong mula kay Maricel Lalili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, Senator Bato asks the president to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayanang Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is? Kapag kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And siyempo siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek? Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman. But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development? That Senator Bato appeared. I hope he will appear every time he should be asked to work and to perform his duties. Thank you, Yusek. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Naka-premise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya
referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng palasyo dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down? Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato, Being charged and arrested for a crime. and to be delivered to ICC, and Uh, to be surrendered to ICC. Perhaps hindi ho sa ICC, but being charged and arrested for something, for an offense. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Ma'am, ito naman pong nababanggit nyo kanina na RA 9851. 9851. Okay. Ano ho ang official position ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol dito sa ICC arrest? Of course, you said we do not recognize the jurisdiction of the ICC because we are no longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho ang official position ng gobyerno? Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa natin Pilipino. At meron din po tayong obligasyon sa Interpol, meron din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun naman din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 985. Ang huli po. Sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene? Pag nakikita po natin halimbawa na dapat i-implement ang warrant and the Senate is becoming yung kanlungan, ika nga sa tanong kanina, ng isang fugitive. Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ang gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, doon sa recent rukos nga with sa Legislative Department, ano na lang po ang panawagan ng palasyo sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga Duterte at Senator Bato supporters na sumugod pa sa Senado at ipakita ang kanilang galit sa gobyerno? At handa po ba ang palasyo sa mga kaguluhang ito? Galit. Kapag ka po ba, if ever mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa, hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo. Kasi po kagabi, parang si NBI Director Matibag ay namura pa ng mga supporters. Sino po ang nagmura? Mga supporters po Nino? nila Senator Bato no nandun sa labas ng Senado. Karamihan naman po yata sa kanilang mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin karaniwan sa mga Pilipino ay hindi po pala mura. Follow-up question mula kay Tristan Nadal, Newswatch Plus. Yusek, pahabol na lang po on ICC. Of course, sabi na rin po ng ibang eksperto, para maiwasan na yung mga ganitong problema on questions on enforcement of an ICC arrest warrant, is the best po talaga for the Philippines to rejoin the Rome Statute and the ICC. And sabi nyo rin naman po kanina, you're not concerned that the President would be sent to The Hague dahil wala naman po siyang kinupit na EJK. So, is it high time to review our membership or para po mag-rejoin sa ICC? Sa ngayon
ngayon po ay hindi po ang huli naming pag-uusap ng Pangulo. Medyo matagal-tagal na po. Sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli naming pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, how prepared is President Ferdinand Marcos Jr. to issue, let me lay out the premise first. Kanina po sabi niyo, it's up to law enforcement agencies, but law enforcement agencies are under the executive department. Ano po yung directive na maaaring ibigay ng Pangulo in the event of a standoff between law enforcement agencies, arresting officials, and yung Senate Sergeant at Arms or the Senate itself? As I've said a while ago, I do not want to speculate on matters like that. Mahirap pong mag-speculate kung mainit ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression. Mayroon po bang attempts yung executive to have conversations with the Senate leadership apart from the meeting with the NBI last night para ma-iron out yung differences between the arresting party and the sitting senator? Sa ngayon ay wala pa po na ibibigay sa aking anumang mensahe patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Tina Maradit, The Manila Times. Hi, Yusek. Yusek, naging maugong na naman po ang usapin sa cabinet revamp. Kabilang po dito yung sinasabing resignation di umano ni DICT Secretary Aguda, although he already denied this. Pero may mga umugong din po na pati si acting DBM Secretary Toledo at DLG Secretary Remulla ay nasa chopping block daw po. Has the President mentioned anything about making changes in his cabinet? Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. With everything that's happening now, Yusek, is the President's trust and confidence in his cabinet secretaries still fully intact? Yes. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. On the impeachment vote, ano po yung reaksyon ng palasyo doon sa naging result nung numero sa House of Representatives kahapon? Sa ating pagkakaalam, ang pinakahuling tala ng botohan na para ma-impeach ang Vice Presidente ay 257. Okay? Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya, sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente, at ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin, para ito naman ay sa taong bayan. So nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo. Gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ito sa isang actual trial sa Senate given the recent changes sa Senate leadership kahapon po? Trabaho po ito ng Senado. So hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila. Ma'am, on the cabinet changes, ngayon po pumapatak, exactly 1 year ago yung election. So ngayon po maglalaps yung 1-year ban on those who ran in the 2025 midterm election. Sino-sino pong mga kumandidato yung itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete or other agencies? Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo. Pero kasama po ba si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos? Hindi ko po masasabi sa ngayon. So mga kailan po? Pero at least ma'am, can you at least confirm if talks are already underway? And at least ilan yung tinitignan nating mga dating kumandidato na hindi pinalad na maaring i-appoint? Kaya love kita Kate. Wala pa. Ibibigay ko yung update sa inyo.
Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just to clarify, sabi niyo bahala na po yung Senado tungkol doon sa impeachment since na-impeach na si VP Sara doon sa House. But for the record, the palace is for the holding of a trial given na may mga rumors nga na baka nga hindi mag-hold ng trial given the leadership change. So the palace is for the holding of the trial. Ayokong sabihin na the palace is for the holding of the trial. Ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. So, pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, so dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman. Ang tanong mula kay Samuel Mandanilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Is the Marcos administration still targeting the passage of its 21 priority bills by June, despite the recent developments in Congress? Okay, kung meron po tayong priority bills sa 21 at yan po ang huling na pag-usapan sa LEDAC, sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto, wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso. May schedule na po kaya tayo ng next LEDAC meeting at kung madadagdagan po ba yung 21 bills, priority bills to include yung proposed na uplift bill ng ni President Marcos? Malamang po dahil nga po yung uplift bill ay napag-usapan before. So tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting. Thank you po. Wala nang LEDAC tanong and mula- uplift, May 19. Wala na pong tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Bagong lunsad na telesafe helpline ng DepEd, isinusulong ang mental health ng kabataan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan ng ating mga estudyante. Inilunsad kahapon ng Department of Education sa pangunguna ng Secretary Sunny Angara ang Learners Telesafe Contact Center Helpline para sa mga mag-aaral na may hinaharap na mental health crisis at kabataang kailangan ng immediate professional intervention. Maaaring tumawag sa ang sinumang estudyante sa hotline number signed 33733 upang makatanggap ng agarang tulong. Nakakonekta ang nasabing numero sa National Center for Mental Health Crisis Hotline upang tiyakin na maaabot ng dekalidad na tulong mula sa mga mental health experts ang bawat mag-aaral. Makakaasa ang sambayanang na may dalubhasang handang tumulong sakaling magkaroon ng mental health emergency sa kanilang pamilya. Hindi biro o kahinaan ang mental health issues. May mga taong handang makinig at gumabay sa inyo. Kung ang inyong anak, kaanak o kayo mismo ang may kailangan ng tulong ukol sa mental health, tumawag lang po sa Telesafe Helpline gamit ang number sign 33733 o kaya 09, okay, di ko na po mabasa ang number. 0945-1759-777. Ulitin po natin, 0945-1759-777. Maaari din po kayong mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Good news para sa ating mga motorista. May rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw, May 12.
Muling bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 57 centavos at kerosene ng 13 pesos and 33 centavos kada litro. Samantala ay may maliit na pagtaas sa presyo ng gasolina sa 47 cents kada litro. Ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tamad, bagkus ay handang magtrabaho. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.